So nangyari to January to March. At tignan nyo po, nagkaroon na ako ng 17k subscribers for just 3 months. At kumita din po. What's up mga babae? Kamusta kayo? Tatanungin nyo, okay lang. Medyo pagod kami ngayon. 12 hours kami ni Baby Love sa trabaho. Medyo pagod pero okay lang. Kasi nga, sabi ko, eto na yung day 11 ng daily vlog natin mga kababayan. At sa vlog na ito mga kababayan, may ipagtatapat ako sa inyo at may bumabagabag sa akin. Pangatlong araw na. Alam niyo ba, pag nagko-comment kayo sa akin, talaga nire-replyan ko kayo. Pero nung in-upload ko tong content na to, meron ditong kababayan natin nag-comment. At pangatlong araw na, hindi ko pa rin nare-replyan. Ito yung comment niya at may tanong siya. Sabi niya, I have a question. What was the reason why you left your channel for several months? So ito nga mga kababayan, no? Alam niyo ba, itong kababayan natin, shoutout sa iyo kababayan, at lalo, ito mga nakagdaang araw, talaga bumabagabag sa akin to eh. Bumabagabag nun. Di kasi, meron na akong ipagtatapat sa inyo mga kababayan. Hindi ko pa naikukwento sa inyo to, pero alam ko yung iba sa inyo, alam na na-hack dati yung YouTube channel ko. Pero itong bagay na to, hindi ko pa naikukwento sa inyo. Namuntikan ng ma-terminate o kunin ni YouTube sa akin yung YouTube channel ko mga kababayan. Kung bakit, ito yung nangyari. Hindi ko po alam kung napansin ng iba. Nawala po ako sa YouTube for a few months. Kasi may pinasok, sinubukan po akong paraan, shortcut, para makuha ko po kagad yung silver play button ni YouTube. Nangyari yun from January to March this year. Tinry o sinubukan ko po yung YouTube automation. Gumawa ko ng mga random funny short videos. So madaling salita, hindi ko sariling content. Kinukuha ko lang din sa mga ibang creators. At yung YouTube automation po na yun, napaka-effective doon. Papakita ko sa inyo. Alam nyo ba, marami nagtatanong sa akin doon kung nahack na naman ba yung YouTube channel ko. Hindi po, ako po ito ha. So nangyari to January to March this year. So nagkaroon po ako ng 1.6M views, ng watch time. At tignan nyo po, nagkaroon na ako ng 17k subscribers for just 3 months. At kumita din po ako nun. Kahit pa paano, kita ako yan for 3 months. Tignan nyo kung gaano kadami yung videos na in-upload ko dyan. So ayun na nga, no? Dumating na yung consequence ng mga pinagagawa ko mga babae. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko video yun. Galing sa mga ibang content creators yun. Nedit ko lang ng konti, tapos in-upload ko sa YouTube channel ko. At alam nyo ba, na nagkaroon ako ng 2 YouTube strike mga kababayan. Syempre, medyo kinabahan na ako, 2 na yun eh. Kasi pag nagkaroon ka ng 3 YouTube strikes, ito po yung mangyayari sa mga hindi nakakalam. Kapag yung channel mo may 3 strikes na, yung YouTube channel mo, mate-terminate yun. At yung mga videos na mga pinag-upload mo dun, mariremove o mawawala lahat yun mga kabay. Medyo nalungkot ako, sabi ko mawawala pati yung mga videos ko nung nasa Taiwan pa ako. Napaka-memorable sa akin nun, yung mga panahon na nasa Taiwan ako. Sabi ko, pag nagkaroon ako ng 3 o pag nakuha ko yung 3 strike na yan, mawawala lahat. At napakalaga nitong YouTube channel ko. Kasi isa to sa nakakapagpasaya sa akin eh. Siyempre ako, ito si Kabado na eh. Sabi ko, search nga ako sa YouTube kung paano matatanggal yung mga YouTube strikes na yun. Hanggang sa may nakita akong content creator ang sabi niya, pwedeng mawala yung YouTube strike na yun pag na-contact mo yung uploader o yung content creator na original na pinanggalingan mo ng video. So na-contact ko siya, sabi niya, sige, i-clear ko yan. Basta magbigay ka lang sa akin ng pera. Sabi ko, magkano? Sabi niya, hindi, ikaw nang bahala. So yung content creator na yan, mga kababayan, taga-Ukraine pa siya. So naalala ko, nagbigay ako sa kanya ng mga 2,500 sa peso yun eh. So sabi niya, sige okay na, i-clear ko na, wag mo nang uulitin yun na, sabi niya sa akin. Syempre ako naman, kabado kasi sabi ko eh, kahit nagbayad ako dun. Kasi pag nakakuha pa ako ng isang strike, ba nga, nag-upload ako ng mga random funny videos. Kung makakuha pa ng strike yun, di wala na, mate-terminate na. Mabubura na lahat ng mga videos ko. So, na-clear ko ng isa na lang. Sabi ko, okay ah. So, yung isa, pinabayaan ko na lang siya. Kasi sabi naman sa YouTube, mawawala rin naman yung strike na yan. Maghintay ka lang ng 90 days, mawawala rin ng kusa yan. Pero sabi ko nga, since 2 na strikes ko, kailangan ko talaga gawa ng paraan yun para hindi ma-terminate yung YouTube channel ko. Pagkatapos nun, sabi ko sa sarili ko, tama na nga yan. Kahit nagkaroon ako ng maraming subscribers, kumikita, hindi naman worth it. Kaya yun, nag-decide na lang ako na itigil na yung YouTube automation. Pagkatapos naman yun, pagdating ng April to July, hindi naman ako na masyado nakakapag-upload. Kasi nga, season na dun sa company namin. Ibig sabihin, marami na kaming gawa. Busy na kami. Alam nyo ba, big deal talaga sa akin to. Kasi isa sa mga goal ko ngayong taon, yung makuha ko yung silver play button ni YouTube. Minsan nga kahit sa trabaho
Lagi ako nag-iisip na kung anong klaseng content at strategy yung gagawin ko para makuha ko na yun. Nagtatrabaho ko doon sa company tapos iba yung iniisip ko patungkol sa YouTube. Ayun nga no, na-realize ko na naging desperado ako. Yung feeling ko na masyado kong minadali. Hindi ako nagtiwala sa proseso. Hindi ako nagtiwala sa sarili ko. Nawalan ako ng gana na gumawa ng sarili kong content. Yun nga nangyari, no? Naghanap ako sumubok ng shortcut. Pero ngayon, na-realize ko, kapag naalala ko yung nangyari sa akin, sabi ko parang ano yun redirection sa akin ni Lord. Parang sinasabi niya sa akin, stop the shortcuts. Balik ka sa tunay mong content. Yung buhay-buhay dito sa Canada. Basta consistent ka lang, tapos may disiplina. Gawin mo lang ng tama. All goods na yun. Ang bala sa'yo. Tapos, etong last week na October, habang nasa trabaho ako, naisip ko, 2 buwan na lang matatapos na tong taon. Yung silver play button, wala pa. Tapos, sabi ko sa sarili ko, hindi. Kahit walang silver play button. Basta matatapos tong taon na to at sasabihin ko sa sarili ko na at least sinubukan ko. Gagawa ako ng bagay na ipupush ko yung sarili ko. Bagay na hindi ko pa nagagawa dati bago matapos etong taon na ito. Tapos etong November lang, nag-start ako mag-daily vlog. Ang galing kasi nag-positive naman yung YouTube channel ko. Nadagdagan yung subscribers at yun nga, kumita din kahit babano. At alam niyo ba, no, nagugulat nga din ako minsan kasi may mga nagko-comment, nagme-message sa akin sa Facebook. Nagpapasalamat sila kasi nag-upload na daw ulit daily vlog pa. Kasi sabi nila, lagi daw nila ako pinapanood nung wala pa daw sila sa Canada. At ngayon, nandirito na sila. Nakakataba lang ng puso kasi sabi nila sa akin, naging inspirasyon daw nila ako. Yung buhay ko, buhay ng pamilya namin dito. Hanggang makarating sila dito sa Canada. Sa pag-share ko nga sa kwento ng buhay ko, ng family namin dito. At ito nga yung mga natutunan ko doon sa nangyari sa akin. Walang shortcut sa tunay na success. Kung para sa'yo, ibibigay ni Lord yan. Pero syempre, kailangan mo din talaga mag-effort. Masarap gumawa ng content na ikaw talaga. Yung Randy TV talaga. At ito yung paborito ko, na huwag mawala ng tiwala sa sarili. Kahit mabagal pa yung growth. Kahit usad pagumpayan. Basta gawa ka lang ng gawa. Enjoy mo lang yung process. At tingin ko may mga kababayan din tayo na nanonood sa akin na naiintindihan yung pinagdadaanan ko. Kung hindi man siguro sa pagiging isang content creator, sa YouTube, sa Facebook, kahit sa mga ibang bagay. Sa pag-achieve nyo ng mga goals, dreams sa buhay, sa business, sa career, o saan pa man yan. Kung bibigyan nyo ako ng pagkakataon na bigyan ko kayo ng advice, ito yung ma-advise ko sa inyo. Stay authentic, stay patient, syempre, trust God's timing, and just keep creating. Kasi darating din yung araw na makukuha natin yung silver play button ng buhay natin, mga kababayan. So, yun nga lang mga kababayan, no? Sabi ko nga, medyo pagod kami ni Bebe Labs. Si Bebe Labs nandun, bagsak na sa kwarto. At sana na-enjoy nyo nga itong short vlog natin na to. Sabi ko nga, day 11 ng daily vlog natin, mga kababayan. At syempre, please naman mga kababayan, baka pwede naman pa-subscribe. Para ganahan naman tayo sa paggawa ng mga susunod pang content. At comment down nyo below kung ano yung gusto nyo content. Tulungan nyo ako mag-isip ng idea para sa susunod naming vlog ni Bebe Labs. Please subscribe, press nyo na rin notification bell para hindi nyo mamiss yung mga next upload na gagawin namin ni Bebe Labs at ng buong pamilya namin dito. Simpleng pamilyang Pinoy dito sa pinakamaliit na probinsya sa Canada, Prince Edward Island. So sana na-enjoy nyo itong vlog na ito mga kababayan. Sa next vlog na lang, stay safe and God bless. God first. Let's go!